car. Sige. Vlog tayong ganito. Okay. Good morning. So, ngayon, on my way to work, kakahatid ko lang sa mga anak ko, no? And it's been a while. Nakakapanibago na mag-vlog ulit kasi ang tagal na nung last. Sanggol na sanggol pa ata si Baby Lara noon. Eh ngayon, magti-3 na si Lara next week. First things first, kaya ako naisip bumalik sa pag-take ng videos ay dahil napapansin kong lumalaki na yung mga anak ko. Kaya na, nagkakaroon na ng oras para sa mga ganito ulit, no? Wala namang masyadong nagbago maliban sa lumaki ang mga bata at hindi nga ako pumayat eh. Pupunta tayo dyan. Ayoko ma-stress ang sarili ko kasi mahirap ang adjustment at hindi ako kagaya ng madami or let's say ng iba na andaling mag-bounce back ang life. Ako medyo mahirap. So, ito lang po pa rin tayo hanggang ngayon. So, and second pala, kaya rin ako bumalik sa pag-record ng live or vlogging kasi may bagong chapter sa life namin ngayon as a family. Yun yung finally nagpapatayo na kami ng sarili naming bahay. May sakit po yung aso. Rico. Oh, mag-vlog ka. Salita ka. Nasa akin pala mic. Ah, ang ganda ng kulay oh. Ako yung videographer. Sama pakiramdam ko eh. Ito na ang aming pinapagawang bahay. Malapit lang sa bahay ni Naden. Kung saan kami unang tumira. Yun lang yung bahay nila. Tapos tinapyas yung pader para makadaan papunta dito sa pinagpapagawan namin. Dito pinapwesto yung bahay ni Den. Medyo malayo. Pag uuwi siya galing inuman, may laki pa rin chance ang madapa siya. Nalagay na lang tayong CCTV para kuha sa video. Ito na. Sana magkapondo para maging kalsada, semento. Kasi parang hirap akyatin. Yung Hilux ata kaya, no? Kaya ba ng Hilux? Yung Avanza, hindi ko alam kung kakayanin. Matik, no?
Ito ang aming bahay. Nagsisimula na. Kailan pa tayo nag-start, di? Ilang weeks na to? September 18. Today is November 2. So, more than a month na kami nagpapagawa. At ang totoo niyan, saka na lang namin sasabihin yung price reveal. Ito, may CCTV kaming binili. Hindi dahil masyado kaming ma-check, kundi gusto naming ma-record yung paggawa sa kanya. Yeah! Ito na yung bahay namin! Yan na! Dear, itong plane na to, believe it or not, terrace lang yan. Pero pwede na siyang classroom. Malaki ang pamilya nila din maybe that's why. Ilang square meter to, di? 168 square meter ang kanyang floor area. 3 bedrooms. Yung master's bedroom niya may walk-in closet at sariling CR. Tapos 1 common bathroom. Tapos may basement pala. That will make it 4 bedrooms. Ito, anong susunod na dito, di? Biga. Flooring, biga sa kabilang side, walls, palitada, bubong. Ay, bubong muna, no? Bubong, tapos palitada. Tapos malalaman pa kung kaya pa naming ma-finish. Kasi parang pag hindi na, lalagay namin yung GCash account namin sa baba. Yun na lang muna. Hindi na namin sinama yung mga bagets kasi marami ng pako-pako tsaka bato-bato. Pagkakaya nang pumasok sa loob, may flooring na, no? Sama natin. Bye-bye! So, medyo bigyan ko lang kayo ng history kung paano kami nagsimula, kung bakit ngayon lang din kami nag-start magpagawa ng bahay. So, parehas naman kami may work, mag-asawa. Kinasal kami na may trabaho kami parehas. It's just that, alam nyo naman na ako ay high-risk pregnancy because of APAS and reproductive immune disorder. So, naging magastos talaga ang pagbubuntis ko at ang panganganak ko sa mga bata. Kaya, hindi siya agad naging priority na magkaroon ng kami ng sarili naming bahay. Napakaswerte lang namin mag-asawa dahil there are people or meron kaming mga mahal sa buhay na tumulong talaga sa amin. When we got married in year 2017, dahil kami pa lang namang mag-asawa, doon muna kami, syempre, tumira sa house ng parents ng asawa ko. May isang room kami doon na kaming dalawa lang. So, kami pa lang namang dalawa. And then, when nabuntis ako kay Jacob ng year 2019, sabi namin, okay pa din. Doon pa din naman muna kami. Lalo na't na-find out nga namin na ayun, magastos nga ang pagbubuntis ko at pag nanganak ako magastos din. So, nagstay din muna kami doon. Doon din nag 1-year-old si baby Jacob. And then, syempre, nung nag 1-year-old si baby Jacob, diba, doon ko naman na-find out na pregnant ako kay Lara. So, sabi ko noon,
hindi na kami kasya dito pag lumabas yung second baby ko. Hindi na siya kaya daily and nightly routine, everyday routine. Masikip, maliit, ang gamit ko nga, hindi na kasya. Sumama pa si Jacob, hindi na rin kasya. How much more yun sa baby ko? Eh, girl yun. So, hindi naman pwedeng maghiraman lang silang magkapatid ni Jacob ng gamit. And so, nung pregnant pala ako kay Lara, nagiging dilemma ko na yun. Nasabi ko, no, I want a bigger and my own space, no? Kahit hindi pa ako nanganganak. Gusto ko, buntis pa lang ako, nandun na kami sa bigger space na yon. And practically, during that time, syempre magastos kang magbuntis. May isa pa akong anak, di pa kami nakaka-recover kay Jacob. Tapos, buntis na naman ako. Hindi rin practical for us na bumili ng bahay sa mga subdivision. Kasi financially, hindi practical and hindi namin kakayanin. Siguro kakayanin pero naku, baka stress na stress kami. And then, sabi ko hindi rin practical magrenta ng apartment. Diba? Mahirap din. Kasi parang ganun din yun. So, luckily, ang galing ng Diyos at ang swerte ko. Dahil may kapatid ako na nakapagpagawa ng bagong bahay nila and nung lumipat sila doon, in-offer nila sa amin yung luma nilang bahay kung saan sila nagsimula. So, dun yung nakikita na yung mga huling videos ko nung nanganak na ako kay Lara, tsaka yung nabubuntis pa kay Lara, nabibi pa si Jacob. Doon kami nagstay sa house nilang yun. Hindi ko sasabihin maliit, pero for some siguro maliit siya. Pero for us during that time, napakasaktong space na niya for us, no? So, we've stayed there simula nung nanganak ako kay Lara up to now. That was 2021 hanggang ngayong 2024. And to be honest, guys, hindi pa rin kami ganun ka-well off kasi yung mga ginastos namin sa mga bata hanggang ngayon, luckily may trabaho kami, naka-loan pa din. Binabayaran pa rin namin. Pero, lagi ko yung pinagdadasal sa Diyos. At ang swerte ko kasi sinagutan ng Diyos yung prayers ko na sabi niya, ngayon na. Hindi niya literal na sinabi na ngayon na magpagawa. Pero, lagi ko kasi, ang dasal ko kasi specific eh. Ang lagi kong dasal is, Lord, if may blessing po ninyo ito, you will make it happen to start. And nagsa-start na siya. So, yun lang yung share ko sa inyo kasi gusto kong ma-record din to kung paano magsisimula ang aming sariling bahay.